Wala, puro kababuyan no. Ito, Victoria. Amoy tayo na Maynila. Amoy tayo ng Maynila. Tayo, nung araw, binabandiyo yan. Dati, Amoy tayo ng Maynila. Eh, wala na. Sterry Plus. Amoy Ay, oy, Stereo Plus yung ano. Amoy tayo na. Kahit kayo, amoy yun, amoy tayo. Tangi. Kailan una, wala eh. Puro basura. Binundin Eh ano naman ang opinion mo doon sa mga kumakalabas sa kanya ngayon na gustong pumasok sa Maynila? Opinion mo lang naman. Nangangarap lang po sila. Yung gising. Oo, ng tulog. Mas okay, anong tulog, oh. Baka mapunta po sa kanilang Maynila, pero hindi po. Wala pong karapatan. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 31, araw ng Friday dito sa Pilipinas, kaya naman magandang umaga, hapon po, gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagsubaybay at panonood dito sa Joe Malone TV sa pagtambay. Dahil naniniwala tayo na ang issue ay dapat pinag-uusapan nang sa ganun meron tayong matutunan at maging aware naman tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Di ba mga kayon, syempre shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin, OFW man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat, hindi ko bang kayo maisa-isa. Pero nagpapasalamat ang inyong lingkod dahil tumatangkilik kayo sa akin dito sa Joe Malone TV, pinapanood nyo. Sana mag-like and share din kayo. Tapos wag din kayo mag-skip ng ads. Tapos para doon sa mga bago, mag-subscribe at i-click nyo rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Please, thank you so much. Maraming salamat. Supportan nyo po yan sa aming mga content creator nang sa ganon makakuha naman tayo ng sahod. Dahil wala naman nagpapasahod sa atin. How I wish meron tayong nagbabayad sa atin mga politiko, pero wala. Pero okay lang. Wala namang pilitan, at least may views kahit papano dahil nandiyan kayo, di ba? Bonus na kung hindi kayo mag-skip ng ads, ayun, medyo maganda-ganda ang labanan natin dyan, di ba? Palag na yan, kumbaga. Okay, shoutout, attendance check po muna tayo dyan sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin sa Pilipinas. Kung nanonood ka, watching from Sweden, Illinois, Hong Kong, Japan, Singapore, Massachusetts, Mississippi. Diba? Marami akong nababasa dyan. Tapos sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, watching from Mindoro, Davao, Cebu, Bulacan, Maynila. Nang sa ganon, malaman naman natin kung saan na inaabot yung video natin. No? Kahit yung vlog na lang o yung video na lang, makarating sa ibang bansa, makarating sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kahit wag na muna ako. Sila na yung mga videos ko muna. At least, di ba? Saka, nang sa ganon, magkaroon din tayo syempre ng YouTube engagement, saka recommendation. Kasi the more na pinapansin nyo ko, syempre nakikita ni YouTube, baba, okay ito Maraming pumapansin Kasi papansin. So, bibigyan niya tayo ng magandang laban. Kasi pagka walang nag-like, walang nag-share, kawawa naman ang ilang ko. Kunti lang ang ating ayuda. Okay, eto na, dumako naman tayo sa Maynila. No? Ang inyong lingkod, Joe Malone TV, ay laking Maynila, batang Maynila. Lumaki ako sa Tondo, sa Moriones, sa Dagupan, Barangay 49, laking Divisoria. Diyan ako nag-sidecar dati. Nung alam mo na, ng mga kabataan natin, medyo di ba? Alam nyo na yun, di ba? So, marami tayong mga mayor na naabutan dyan from Alfredo Lim, Lito Atienza, tatlong term kasi. Tapos bumalik kay Mayor Lim, Joseph Estrada, tapos Yorme Isko Moreno, Hanel Lacuna, yun. So yun yung mga naabot ako. Imagine nyo kung ilang taon yun. So parang 3 plus 9, wag na, mahihirapan lang tayo. Wag natin pilitin, i-add dyan. At ayokong magkamot ng ulo. Okay, pag-uusapan natin yung Maynila. So, nung nakaraang araw, pumunta ako ng Maynila, nag-survey ako doon kasi ang laki ng agwat ni Yorme Isko Moreno doon sa mga incumbent at saka doon sa mga baguhan. Yung iba, undecided pa nga. Yung iba talagang hindi na lumitaw yung pangalan. Even the names, hindi na lumitaw doon sa mga survey. So, parang naglalaban na to sa tatlo na lang. So, unang-una, si Yorme Isko Moreno, incumbent Mayor Hanel Lacuna, pati si Sam Versosa. Sobrang liit ng percentage kay Sam Versosa. Ayon! Sa survey, hindi sa akin. Okay?
Nangunguna si Yorme Isko Moreno, ang latest, na parang nasa 70-something%. Tapos yung sumunod, si incumbent Mayor Hanel Lacuna, nasa, hindi ko lang kung ilan. So pumunta tayo na Maynila, nagkaroon tayo ng survey. So gusto ko malaman kasi, ay, ano yun? Gulat ako dun Panoorin natin. Gusto kong pakita sa inyo. May lumilipad-lipad dyan, delicate siya. Magkakasigawan tayo rito, ha? Eto na. Nag-survey tayo sa Maynila at inalam natin kung sino ba ang mayor nila sa darating na Mayo 2025. Kung ang choices sa Maynila, 6 Ang choices sa Maynila, 6. Siyempre, Isko Moreno, Hanel Lacuna, Sam Versosa, Michael Say, yung doktor, Mara Tamundong, yung babae, tapos si Raymond Bagatching, yung artista. So hindi na lumilitaw yung pangalan ni Michael Say, Mara Tamundong, saka Raymond Bagatching. So tatlo na lang actually yung pero masisipag din, lumalabas din, nakikita ko din Pero sa survey hindi sila masyadong lumilitaw kasi alam mo naman sa survey, 'di ba? By ano yan by percentage yan May mga percentage din yun syempre. Yun nga lang sa sobrang liit, kaya hindi na umaangat yung pangalan. So ang lumilitaw na lang talaga si Isko Moreno, nasa 70-something%, almost 80 according sa mga latest na survey. Tapos sumunod si Hanel Lacuna, then si Sam Versosa. So nagpunta tayo sa Tondo, sa Maynila in particular, para kamustahin at tanungin sila kung ano ang pulso ng Manileño. So ito yung mga nakakuha natin sagot. Tapos pag-usapan natin si Yorme Isko Moreno at kung ano yung mga nagawa niyang proyekto. Issue na ba natin pag-usapan? Like and share. Tayo, magandang hapon. Survey lang po tayo. Kung halimbawang ngayon ng botohan o malapit naman na, sino ba napipisil mo dyan at napupusuan mo? Siyempre si Isko pa rin. Isko pa rin. Pwede bang malaman tayo bakit? Kasi marami mong nagawa na rin. Saka subok na namin siya. Marami na nagawa. Marami na nagawa, subok na. Diba? Ano pa mga natatanda mo mga ginawa ni Isko? Marami. Sino ba nagpagawa nito? Siya. Yun, itong elementary school. Almario Rosario Elementary School. Subok na namin siya Ay, subok na. Ay, yung darating na halalan. Siyempre, Yorme binoto mo. Ano ba yung gusto mong sabihin kay Yorme? Direkta mo na dito. Lagi nanonood sa akin yun. Mga pagbabago at mga... Gusto pang future na project na gusto mo. Nangyari dito sa... Yung ganun pa rin yung mga ilog na marurumi. Yung mga estero. Pero, Linisin, no? Iba yung sagot nito. yung mga nakaparking na yan. Malinis lahat yan, wala yan. Linis, yung mga nakaparking na. Ang dami nga naman. Yung mukha ngayon, mayor natin, wala. Pero tay, eto. Ano bang opinion mo doon sa mga dating mayor nyo, yung mga bagong mga gusto nga pumasok sa Maynila? Ano bang mga opinion mo sa mga yan? Wala rin walang makukuha niya kung talagang walang masasabi kundi si Yorme lang talaga. Ang malakas ang survey ni Isko rito no? Okay, ito pulso lang ng bayan. Ano yan talagang taga rito talaga yan, Tondo. Tondo Bata pa lang yan, kilala ko na yan. Okay. Gusto mo ba ng maraming ganito? Laking bagay na itong ganitong eskwela, di aircon pa, no? Di na natin naabutan to, tay, no? Ang naabutan natin, walang aircon. Pay lang kami, di ba? Okay, salamat, tay. Maraming salamat. Shoutout sa inyo. Thank you. Tay, magandang hapon, tay. Survey lang po tayo. Yeah. Sapag kami, Yorme kami. di pa natatapos yung tanong. Sumagot na kagad. Isko ko. Pwede ba malaman? Malinis. Marami no? Pwede ba malaman, tay, bakit? Siyempre, iba na yung may ginawa. May resibo. Pinagawa niya, Mario. Yan katas ni Isko yan Yan, yung Almario School. Wala pang inabangan. Kailan una, wala Puro basura. Binondominium. Ay, binondominium. Linis yung Maynila. Yorme na. Yorme na, wala nang Ano iba. masasabi mo doon sa mga baguhan na gustong pumasok sa Maynila May natin? ambisyon lang sila May ambition Wala lang. yan. Isko pa rin. Isko pa rin. Ito naman tayo, huling tanungan. Ano pa ba sa tingin niyo yung mga pwedeng idagdag ni Yorme dito sa Tondo? Yan. Marami pa. Yan. Marami pa siya magagawa. Magbigay kayo ng kahit Sample tayo, ano pa ba mga ano? Basta magagawa niya lang lahat yan. Eskwelahan pa Kasi siguro, no? Yung mga ganyang klaseng eskwelahan, no? gumawa na siya kasi nakita na Mm. May ebidensya na. May ebidensya Napakaraming na. ebidensya.
Oo. Sabihin niya, Ngayon, may gagawin siya, pa yan, nga talagang isko pa rin. yan na Kaya isko ka pa rin, di ba? Ay, suga ko siyempre. Yun, no? Eh, tayo, ano masasabi mo doon sa mga bago na gustong pumasok? Wala akong masasabi dyan. Talaga mag-dito lang mag-ambisyoso yan eh. Isko talaga, no? Ambisyoso. Hindi lang magbabago eh. Ay, lagi nanonood po sa amin si Yan. Isko. Baka meron kayong mensahe, kaya Yorme. Yan, sigurado yan. Yorme, batang tondo kami. Ayun. Eh, gusto ko sana, gat, wala nang libre gamot, puro bibili ka na sa labas eh. Hospital Wala yan, nang gamot hospital. mo sa gat. Puro bibili ka sa labas, wala nang libre. Pero teka, tay, marami ako naririnig yung mga ospital, may mga bayad na daw. Oo. Totoo ba yun, tay? Oo, nagpagamot ako sa gat eh. Kailan lang. Walang dextrose. Bibili ka lang, wala kang gamot na panturo. Ah. Ano ba yan? Dati meron, Ay. libre. Pero dati libre yan. Oo, libre. Kasi sa ospital ng Maynila din, ganun din yung mga naririnig natin eh. Eh, dapat na libre gamot eh. Hindi na pa siya mamahirap. Wala, puro ang mayaman na. Oo. Panahon nito, libre yan. Panahon ni Isko, libre. Puro gastos. Puro Kala tosgas. namin libre gat. Ada po, may food pack ngayon, wala na. Wala na. Pasko na lang ata meron ngayon eh, no? Pasko. So, yun yung mga gusto nilang mabago ulit. Ano May mo, pabili ka balik. ng gamot doon sa butika. Eh, Sa labas. Kasi siguro yung butika ron. Siyempre, sabi nyo, doon ka bibili sa butika sa kabila. Kasi yun na yung pinakamalapit. O Di ba? hindi natin alam kasi, nasabihin nila, doon ka bibili. Baka mamaya, ano lang, no? Oo nga, pwede, Siyempre, no? hindi natin malam kung kanila yung ano ron, nasosya ron. Sana libre yung gamot kasi yung mga Dapat gamot libre para sa gamot mahirap eh. Express ka No? wala na. Nung araw, nagpagamot ako yung nakarang taon. Libre. Ngayon, bibili ka sa labas. 250, dalawa. O, ano ba yan? Eh, paano kung duka, wala pera? Patay. Wala na, mga tigok. Totoo yun, totoo yun. Yun dyan lang, na ano na, kahapon lang namatay. Ah, meron? Oo, sumuka. Teka, paano? Sinalpakan ka ng tubo. Patay, kinakakalala, nakabulong na nakagatingin. Tubig sa baga yun. Oo. Kaya saan pa ka dapat ako sa bagayan? Turbuin nyo, mga batang iskorin yan, no? Okay, salamat tayo. Ito, mga isko to. Isko pa rin. Wala nang iba. Yun. Eh, kamusta naman yung mga kalinisan ng panahon ni Isko? Oh, eh, wala. Maganda Tama pa naman. na. Wala, puro kababuyan na. Ito, Victoria. Amoy tayo na, Maynila. Amoy tayo na ang Maynila. Nung araw, binabandiyo yan, no? Dati, Amoy tayo na Maynila. Eh, wala na. Sterry Plus. Amoy tayo. Ay, oy, Stereo Plus yung ano. Amoy tayo na. Kahit kayo, amoy nyo, amoy tayo. Tangi. Test ko yan, baka hindi naman ano yan. Salamat. Sige, salamat tayo. Thank you so much sa ano. Ito, mga isko ito. Isko pa rin. Thank you tayo. Thank you so much. Hi tayo, magandang hapon. Survey lang po tayo. Sino bang mayor mo dyan? Anim yung choices natin dyan. Isko, Lacuna, Sam Versosa, Michael Say, Malatamundong. Ayan ha, binanggit ko yung anim ha. Isko. Pwede ba malaman bakit? Mahal niya ang mga senior. Mahal Yun. niya mga senior. Oo. Mahal niya Ano po ba mga yung senior. project ni Isko na natatandaan ninyo? Marami, kaya lang hindi ko matandaan eh. Sa mga senior? Opo, sa mga senior, oo. Ayuda. Marami siya. Yun. Senior na po ba kayo? Opo, senior na ako. Nakatanggap po kayo ayuda? Nakakatanggap naman. Kaya lang minsan yung ano namin nabibisit ako. Minsan hindi ako kumukuha. Ito, laging nanonood po sa amin si Isko. Baka meron kang mensahe. Pwede mo nang idirekta sa kanya. Pwede ko nang idirekta. Na, Kasi po yung ano ko ba, ano ka ba? may problema. Totoo po niya, may problema ako sa senior. Sa senior? Sa Bakit po? senior. Ngayon po yan, last year. Ito lang yung ano. Kasi hindi ako makapasok sa senior dahil hinahanapan ako ng birth certificate. Bali, inaasikaso ko pa lang. Sana naman pag naasikaso ko, makapasok na ako sa senior. Dahil 64 na ako eh. Eh di wala kayong nakukuha ngayon. Wala pa. O kagaya niyan, solo flight na ako. May anak nga ako, malalayo naman. Asawa ko patay na. O ngayon, dito akong tutulog sa lansangan. Wala akong bahay. Solo flight ka na ngayon. Oo. Ano ba nagustuhan mo sa mga project ni Yorme? Maliban sa senior. Ito, sa ano? Yung eskwelahan. Yung eskwelahan. Maganda Oo. na. Aircon pa. No? Oo. Diba? Hindi na natin naabutan yan. Ang naabutan natin yung mga dipay-pay, no? Di ba? Opo. Okay, salamat Ayun pa. ang inaano ko lang po, ang hiningi ko ng tulong sa kanya, yung sa senior ko para makapasok na ako. Okay. Baga lahat na lang ng senior. Lahat na naman Lahat ng senior. Oo, Oh. kami lahat. Para everybody Kasi happy. marami pang nag-a-apply din eh. Marami pa.
Okay. Sana matanggap na ako pag nagpakita ako ng birth certificate. Alright. Thank you, tita. Salamat po. Sige po, salamat din. Mother, ikaw, baka meron ka lang. Pa-istorbo lang saglit. Sino ba ang napupusuan mong mayor dyan sa mga yun? Sino pa? Isko. Pwede po ba malaman bakit? Gwapo. Totoo naman. Magaling lapitan. Ha? Magaling lapitan. Madaling Ano po ba mga lapitan. natatandaan nyo na ginawa ni Yorme? Nung, Yung eskwelahan. mga eskwelahan. Kailangan. Ano pa? Ayuda, no? Ayuda. Sa bahay. Saka malinis ang Manila. Ngayon po ba, hindi na? Ay, nagpabaho na. Ba't sarang lahat na tinanong natin, mabaho? Oo, no? Tita, yung mga baguhan, anong opinion mo dyan sa mga gustong pumasok? Ako, reject yan. Lahat dito sa Tondo, puro isko. Yun. Kasi Isko. kiniklaim nila na mas malaki daw ang survey nila. Kalokohan. Tita, baka may mensahe ka, lagi nanonood sa akin si Yorme. Oh, Yormi. Idol kita. Bumalik ka na. No? Nasaan ba ni Yorme boto mo? No, lahat kami puro Yormi. Thank you, tita. Maraming salamat. Sige, tulog na po kayo. Ikaw, tita, anong masasabi mo dito sa mga gustong pumasok sa Maynila? Gustong kumalaban kay Yorme? Ay, no comment. No comment. No comment. Basta ikaw, sino boboto mo? Isko. Isko. Alright. Thank you, tita. Kasi yung vice niya, malaki yung tulong sa akin noon. Yung partner niya ngayon. Si Chi. Si Che Asensa. Ayun, sakto nanonood sa akin yan. Baka may mensahe. Ayan ang gustong-gusto ko kay Che. Kasi yung nakaburol yung asawa ko doon sa San Nicolas. Ayun, marami silang tumulong sa akin. Pati si Chi. Nanonood sa akin yun, si Chi. Oo. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa kanya. Dahil natulungan niya ako kahit papano. Yun. Kuya, ikaw. Sino ba ang boboto mo dyan sa eleksyon? Anim yung choices natin dyan. Baka sino napupusuan, napipisil mo? Isko Moreno. Isko Moreno. Pwede ba malaman tayo bakit? Kasabayan ko po yan sa pag-aaral eh. Oo. Dito po sa Almario. Sa Almario. Nung grade 6 kay Sir Orense at kay Ma'am Villaluz. Uy, tatandaan pa niya, no? Nung grade 6. Tanda ni tatay. Sakto nanonood sa akin si Yorme. Send ko sa Viber niya. Baka may mensahe ka, sabihin mo na. Scott. Dali. Pagkakataon mo na yan. Ano ba tawag niya dati kay Yorme? Yorme. Yung mga kaklasiko po namin na dalawa, pinalibing niya po si... Bakit? Namatay na po eh. Patay na. Oh, yun. Mabuti Ernesto Makabenta at si Joanna Torcolas. Gus, malangit na wa. Sabihin mo kay Isko, mga message mo. Baka maalala ka niyan. Classmate ko. Maalala po siya kung maalala niya ako. Maalala ka nun. Kilala naman po ako ng mga ano niyan eh. Nila Talavera. Nila Arnold. Tabera. Oo. Ayun, okay. Tsaka yung si Arnold. Ano ang nagustuhan mo sa mga ginawa ni Yorme nung siya'y nanunungkulan pa? Yan. Lahat po ng mga mahirap na tulungan, lalo Yun. na po nung pandemic. Yun, oo. Marami po siyang natulungan tao. Marami rin na naninira sa kanya pero walang katotohanan po. Walang? Katotohanan. Okay. Ano naman ang opinion mo doon sa mga kumakalabas sa kanya ngayon na gustong pumasok sa Maynila? Opinion mo lang naman. Nangangarap lang po sila. Ng gising. Oo, ng tulog. Mas okay, anong tulog, oh. Baka mapunta po sa kanilang Maynila pero hindi po, wala pong karapatan. Si Yorme lang po may karapatan Dito sa Maynila. sa Maynila. Ayos. Ayos. Galing. Solid si Isko. Okay, thank you so much. Thank you, Nay. Tay. Tatay ni Isko pala to. Tatay ni Isko. Tay. Konting istorbo lang, Tay. Baka, sino ba ang iboboto mo dito, Tay? Isko, matagal na yan. Ikaw. Anak niya pala eh. Anak pa. Bata pa yun, nasa akin yan. Basurero yan eh. Ay, kilala ni tatay. Ang tatay. Ito ang tunay na kwento, Tay. At pakikwento naman sa mga viewers natin. Galing. Ano ba ang kaugnayan mo kay Scott o kay Isko Moreno? Ayan nga, maliit pa yan. Nasa akin yan. Nag-aaral yan sa Tunduay. Yung anak ko rin, nag-aaral sa kanya. Yan ang kabarkada niya. Ano pong ginagawa ni Isko Moreno sa inyo? Tatrabaho? Numamasukan? O nakikituloy? Hindi, barkada lang sila. Namumulog ng basura yan sa libisyon yan, sa bisundo. Pagdadating ng umaga, sa bahay mo uwi, natutulog.
yan. At tapos pag nagigising nila, papasok na sila sa Tunduay, yung sa akin sa Perfecto. Yung katapos nila paglabasan nila, kukunin ng kariton, aalisin naman sila. Kaya di namin maiwanan yan. Oo, natinda Center David yan. Alam ni tatay yung kwento. Tatay, lagi nanonood sa akin si Yorme. Baka meron kang mensahe. Sabihin mo na sa kanya. Isesend ko sa Viber niya to. Kilala ko yan. O, baka may mensahe ka. Ano Ayan. pong message po mo sa kanila? Para maalala ka niya. Lalo na, magiging mayor ulit siya. Maski nagpupunta nga dito yan tatay. Ako hinaano niyan. Mga kaibigan Saka yung natin, asawa ko mga namatay. kanya, Kaya lahat ng nag-barbecue. Talaga. Oo. Iba? Bata na yan. Doon talaga nung araw. Basta kami. Ako yan ako sa Barrio Mino, sa Dagupan. Dagupan, oo. Anong zona ka? Nakalimutan ko kasi bata pa ako. Mm. Nung lumaki-laki na ako na rin. Tama ko pa nagkakal yan kay Panglag to, kagawad. Nagalaga ng babo yan. Babo naging ano yan. Ayos pala. Mga kasama ni Hindi ba ba mag-aral si Yorme nung kabataan niya? Ayun. Oo. Oo, Hindi, matanda na. Idol na nga Hindi, nung kabataan po ni Yorme, kasi Oo. pag po ba siya mag-aral? Oo naman pag ano lang yan magbabasura, tapos papasok. Makikita ni Yorme to. Matutuwa yun. Ito, mga kasama ni... Makita ko folding. Tatay ko yan. Mga kasama Tatay ni... Folding. Ano pala kanya, tay? Folding. Folding. Bed? Hindi naman. Hindi pa. Okay, salamat tay. Thank you so Folding bed. much. Thank you. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Ito, iilan lang yan doon. Mga nakita natin kasi to iilan lang yan. Kasi may hinihintay akong parcel dyan. Sa totoo lang, dyan ko pinapin sa almaryo. Kaya nag-survey muna kami. Tapos yun na yung mga sagot nila. Puro isko. Grabe. Landslide. Ito yung mga nagawa. Actually, donation isko. Almost 100M na donation ni Yorme mula sa kanyang talent fee. As we remember, marami siyang mga in-endorse. Gaya na nga yung kay Belo, yung sa Jug, at kung ano-ano pa. So, yung mga talent fee niya, ayan, nakalagay dyan, lahat dyan, dinonate niya. Ganun kalupit, di ba? Yeah, may 2 million, may 8 million, may 11.5 million sa Universidad de Manila, may 10 million, may 2.9, may 32 million sa PGH, Cancer Ward for Children, may 40 million, 5 million, 9.5 million, 10.7, grabe. 122,000 sa COVID-19, PGH. Ang pinakamababa ata, 100,000, parang ganon. Di ba? Pinapakita lang natin sa inyo. Ito yung sa Condominium 1, yung mga pabahay. Alam mo, narinig ko sa isang speech ni Yorme, basic needs. Talaga, yung inuna niya. Pabahay, pagkain, eskwelahan, yung mga matitirhan na gaya niya, ng mga condominium, yung patayo. Usually, mga vertical ang pinagawa ni Yorme. Ito yung inutang na sinasabi ng mga naninira kay Yorme. Ito yung inutang, infrastructure. So, condominium 2, yung katabi, 1, syempre, 2 yan di ba? Ganun talaga yun. Pagka 2 yan, 1 yun. Di ba? Ano pa? Meron pa yan. Ito, yung Basay Community. Tignan mo naman yung itsura na yan. Ito naman, palapad. Second floor yan. Napuntahan natin yan. Ito yung Rosario Almario School. Yan yung sinasabi ng mga nasa paligid niyan na yan yung pinagawa. Tignan mo naman kung gaano kalupit yan. O kung gaano kaganda. Di ba? Basic na pangangailangan din ng tao yan. Tingnan mo, ganda eskwelahan, Rosario Almario Elementary School sa Tondo yan. Tingnan mo. Parang pa-letter U. Gate yung sa harapan. Tingnan mo, grabe, Ito, ano ata to, sa Almario yan. Yan, tingnan mo naman yung lamesa, saka yung table. Diba? Ito, sa Dr. Alejandro Albert Elementary School, pinagawa din ni Yorme to. Ito naman, sa Sampaloc to. Sampaloc, maganda rin yan. Grabe. Pa-square naman yan, butas yung gitna. Tapos, Alaceros, kung matatandaan nyo, pag narinig nyo na yung ang huling baga ng Maynila, the last lang, ito yon Alaceros. Muntik nang maibenta yan kasi nga, maraming puno dyan sa loob. Si Yorme lang yung nagpigil na huwag maibenta. Kung hindi, malamang ano na ngayon yan. Baka establishment na yan. Arroceros yan. Yung parte na yan, na loob ng Arroceros yan.
Yan, Aroseros, pwede ka tumambay. Puro puno. Makikita mo, yung mga puno dyan, na lumaki na, merong mga tag. Kasi may mga nagtanim yan noon, nung maliit pa. Sa mga iba't ibang non-organization. Yan. Maganda dyan. Pwede kayo mamasyal dyan. I think walang bayad dyan eh. Ito naman, President Corazon Aquino, General Hospital sa loob mismo ng Baseco compound. Kaya hindi nalalabas. Ito hindi pa bukas. Kasi nabitin to eh. Pero bubuksan to ni Yorme sigurado. Sa loob ng Baseco yan. Kaya yung mga taga Baseco hindi na kailangan pang lumabas dahil meron na silang sariling hospital. Malamang yan ang takbuhan nila. Siyempre, di ba? Santa Ana Hospital, Dialysis Center. Di ba? Tapos, ito yung mga pinamigay ni Yorme sa mga estudyante. Yung cellphone at saka yung iPad, saka yung internet na yon, yung pocket wifi. Tapos yung mga laptop naman sa mga teacher. Okay, natandaan nyo tingnan nyo maigi. Tapos, ito naman yung mga food packs namin noong pandemic. Ito, magpapasko to eh. Tandang-tanda ko to, ilang buwan to na meron kaming mga food packs. Nagsawa ang Manileño, kakakuha ng corn beef. Tapos ito naman sa mga senior. So, medyo special sa mga senior eh. Kasi sa totoo lang, si Yorme Isko Moreno mapagmahal sa mga matatanda. So, yung food pack sa amin, yung mga ganitong edad, pagka mga senior, ganito. Kita mo yan, yung baso. Yan yung basong ginagamit ko kasi sa biyanan ko, merong ganyan eh. Yan yung ginagamit natin na baso dito. Yan. Kita nyo? May logo ng lungsod ng Maynila. Yan sa senior. Ito naman yung senior din to, pero nung mga na previous year siguro, tumbler naman. Oh, kita mo. Tapos yung brown rice pa sa mga senior. Ganun kamahal ni Yorme Isko Moreno, yung senior. Tapos meron siyang 3 pinagawang mga malibas sa Condominium 1 and 2, sa Base Community, sa Binondominium 1 and 2. Bilangan nyo. Merong Pedro Hill Residences, merong San Sebastian Residences, saka yung San Lazaro Residences. Lahat yan, puro patayo. In vertical house, condominium. Ang nakahiga lang, yung second floor, si Base Community. So, ilan yan? Condominium 1 and 2, Base Community, Binondominium 1 and 2, Pedro Hill Residences, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences. 6 na 5, puro patayo. In vertical house. Tapos isa yung Base Community. Imagine nyo na lang kung ilan yung pwedeng makakuha niyan at kung ilan yung pwedeng makakatikim ng ginhawa. Basic needs. Yan ang inuna ni Yorme. Matitirhan, pabahay, pagkain, education. O, suportado lahat, di ba? Kita nyo naman. Pati yung mga donation. Tapos, eto yung San Sebastian. Grabe, ang ganda, no? Grabe. Para sa mga Maynila yan. Last na ata to eh. Oh, last na yan. Nakita nyo, napansin nyo ba mga kayo? Napansin nyo sa lahat ng pinakita ko sa inyo, totoo to. Kasi sinusuportahan ko si Yorme Isko Moreno, aaminin ko na sa inyo, walang plastikan dito sa atin. Pero papangataan ko sa inyo to, paparamdam ko sa inyo to. Sa lahat ng pinakita nyo rito ng mga picture, ni isa, walang pangalan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso dyan. Wala ka makikitang Isko Moreno Dumagoso sa lahat ng mga building na pinatayo ni Yorme, sa lahat ng food packs na pinadonate ni Yorme, sa lahat ng mga special senior packs na pinadonate ni Yorme. Meron lungsod ng Maynila, yung tatak. Yung mga hospital na pinatayo, wala ka makikita ni isa na nakalagay na galing o donated by o ipinatayo ni Yorme ni Isko Moreno Dumagoso. Ni isa, wala kang makikitang pangalan ni Isko Moreno Dumagoso o pati pagmumukha niya, wala kang makikita. Ultimo sa mga gadget, sa laptop, 'di ba? Logo lang ng lungsod ng Maynila at kung ano-ano pa yung pinakita ko sa inyo, pwede niyong balikan. Wala kang makikita ni isa. Kasi ayaw na ayaw ni Yorme yon. Ayaw na ayaw ni Isko Moreno yon. Ganon. Ganon ko siya kakilala. Ganon ko siya kakilala. Kaya ganon ko siya sinusuportahan. Ganon ko siya binebenta sa inyo. Diba? Hindi naman kayo taga Maynila. Yung iba sa atin, syempre, ang makakaintindi at maniniwala sa akin, yung mga kapwa ko Maynila. Kasi kami yung naka-experience. Pero just in case na mapunta kayo na Maynila, diba? Yung Jones Bridge, ipinagawa yan ng walang nilabas na pera ang Manila City Hall dahil nirenovate yan
donated dyan ng FFCCCI o yung Filipino Chinese Chamber. Basta di kalimutan ko na ibig sabihin, pwede nyo namang i-search dyan. FCCCI ata, parang ganun. Basta Filipino-Chinese Chamber siya, incorporated ata. So, ganun. Maraming donate ang mga taga-FCCCI na mga bagay na talagang, alam mo yun, di ba pag nag-donate tayo ng pera sa tao, syempre, malamang na background, hindi ka naman magbibigay sa kahit kanino lang, di ba? Malamang na background mo na yung tao na yan na pagkakatiwala mo yung perang i-donate mo sa kanya, gaya ng ginawa ng FCCI. Pinarenovate yung Jones Bridge, ibinalik yung La Madre de Familia nang walang ginastos ang Manila City Hall. Ano pa? Yung 20 mobile, FCCCI din na nag-donate. Tapos meron pa atang 10 o 20 SWAT na pick-up, dinonate din. Yung mga ambulansya na square, yung gaya na nasa mga ibang bansa na malalaki, na may mga equipment sa loob, FCCI din na nag-donate. So karamihan, malakas ang karisma ni Yorme sa donation. Kasi, simple lang. Kasi nagtitiwala sila kay Yorme Isko Moreno. Kung kayo nga tatanungin ko i-donate niyo ba yung pera niyo sa hindi niyo kakilala? Di ba? Yun na lang. Yun na lang ang pagbasihan natin. Kayo man yung lumagay sa sitwasyon ng isang donor na gustong mag-donate, i-donate mo ba yung pera mo sa taong hindi mo kakilala? Tapos sasabihin mo, ipagawa mo yan ng ng kung ano man gusto mong proyekto. Siyempre hindi. Ito lang, ang sinasabi ko lang, na ganun karami yung nagtitiwala kay Yorme Isko Moreno dahil maraming nagdo-donate. Di ba? At yung sinasabi niyong mga utang-utang, inuutang ni Yorme, ilang building yan. Condominium 1 and 2, 2 building na kaagad yun. Binondominium 1 and 2, 2 building na kaagad yun. Yung Base Community, isang buong stretch na mahaba yun. Yung 3 building, San Sebastian Residences, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, 6. Opera pa yung Almario Elementary School na fully aircon. Dr. Albert Elementary School sa Sampaloc. Ilan na? Di ba? Dun, napunta yung perang sinasabi nyo, yung sinasabi nyo laging yung panira nyo na sinasabi nyo lagi kay Yorme Isko Moreno. Ano sabi ng mga taong bayan? Di ba? Amoy tayo na daw ang Maynila. Pinapaamoy pa sa amin. Siyempre, di naman namin inamoy, no? Ano kami, tanga? Di ba? Babaho na nga, amoy mo pa. Di ba? Hindi. Lagi ko sinasabi rito sa mga supporters natin, yung mga nanonood sa akin. Pagka ang sinusuportahan natin ng mga politiko na alam natin na mayroon talagang gagawin at una ang prinsipyo nila sa tao kaysa sa sarili nila, walang iba kundi Isko Moreno, VP Inday Sara, Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Quibilo, hindi pa convicted dyan, di ba? Bakit nyo hinuhusgahan? Hindi pa nga convicted yung tao, di ba? Yun lang yun lang mga kayon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay nyo sa akin. At yan, ibinibenta ko sa inyo. Magkaiba man tayo ng paniniwala o ng manok na sinusuportahan, siguro naman yung respeto, pwede natin ibigay sa isa't isa. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagkikinig, pagsuporta nyo sa Joe Malone TV at asahan nyo, yung mga taga Maynila na viewers natin. Alam mo nyo naman kung ano talaga ang sitwasyon ng Maynila noong si Yorme Isko Moreno yung umupo at saka yung mga previous year, lalong-lalo na yung mga malilenyo. Maraming salamat, Isyu ng Bayan, ating pag-usapan.